Kaugnay pa rin sa sumiklab na karahasan sa sukat sa Parañaque kanina. Nasugatan din ang iba pang nadamay lang daw sa kaguluhan. Nakatutok live si Cesar Apolinario. Mel, 39 ang kumpirmadong sugatan habang isa naman ang namatay sa madugong sagupaan na naganap dito sa Parañaque. Sa video na ito, nakuha ng 20 taong gulang na si Christian Casipit, residente ng Silverio Compound, ramdam ang simula ng namuong tensyon sa pagitan ng mga pulis at residente. Nakiusyoso lang daw si Christian at kumuha ng video. Maya-maya pa, ilan sa panig ng taga Silverio Compound ang nakunan niyang ng bato. Nasundan ito ng pag-alingaw-ngaw ng isang putok ng baril, tsaka narinig ang magkakasunod na putok. Makalipas ang may 10 minuto bago niya nalaman na may tama ng bala ang kanyang kanang binti. Kaya agad siyang nagpadala sa Florencio Bernabe Senior Memorial Hospital. Nung pagkasave ko na po nung video, binulsa ko tapos medyo paikot na ako kasi nagpabalik na yung mga tao atras sila eh. Noon, tapos naramdaman ko parang nag-ground yung kanang buong paa ko. Tingnan ko may butas na tama na ng bala. Si Gerald Morada, 16 na taong gulang, hindi makapagsalita dahil sa tinamong tama ng tipak ng bato. Basag ang kanang panga at nalagasan ang ngipin si Gerald. Kwento ng kasamahan niya sa lugawan, tiyempong magsasara na sila ng tindahan na magsimula ang gulo at nasapol ang panga ni Gerald ng ligaw na bato. Kasi nagtakbuhan na yung mga tao. Andun lang kami papuntang BF Homes, tumakbo na yung mga tao galing Silverio. Pero hindi lahat ng mga naroon sinuwerteng makaligtas sa madugong bakbakan ng mga pulis at residente. Ito on the spot ang 21 taong gulang na si Arnel Leonor. Tingin kay Arnel sa ospital, may tama ito ng bala sa ulo. Ayon sa kanyang ina, lumiban sa trabaho si Arnel dahil sa namuong tensyon. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito napadpad sa gitna ng gulo. Ano raw niyang kasuhan ng mga pulis sa sinapit ng anak. Hindi pa ho alam ng asawa kung patay yung anak ko eh. Ang pakaalam lang niya, dinampot lang yan. Mamaya pa niya malalaman yan. Ayon sa pulisya, pirmadong binawian ng buhay na nailista nila. 39 naman ang sugatan. 14 sa panic ground ng pulis ang tinamaan ng ligaw na bato na pinakawalan ng mga residente. 25 naman ang sugatan sa panig ng sibilyan. May ilang tinamaan ng ligaw na bala at karamihan putok ang ulo at ilang bahan dahil sa tama ng bato. Na dumaan sila mga pulis sa amin, hindi kami tumakbo. Kasi dumaan lang sila sa amin, sir, hindi kami tumakbo. So hindi ka nakigulo? Hindi po, sir. Kung nakikugulo siguro ako, tumakbo na ako. Hindi ka umalis, nagkakagulo na. Ay, paalis na po ako, wala na eh. Na-corner kayo? Corner na. Ang ilang pulis yung kumano sa'yo? Hindi ko na po mabilang. Matapos malinis ang sugat, agad silang isinama sa iba pang nadakip at itiniretso sa hingpila ng pulisya. Mel, pinuntahan natin yung mga ospital dito sa Parañaque at kalapit na syudad at yung mga police station at kinumpirma na yung lahat ng 14 na nasugatang pulis ay pinauwi na sa kanilang mga tahanan. Habang ilan naman dito sa mga sugatang sibilyan na may malalalim na sugat ay nanatili sa ospital para gamutin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Kaligtasan mo sa Alerto 24. May bangkay na natagpuang palutang-lutang sa Manila Bay. Posible raw na nalunod ang di pa nakikilalang biktima at yan matapos niyang lumangoy roon. Si Salima Refran, naka-Alerto 24. Palutang-lutang ang labi ng lalaking ito sa may South Seawall ng Quirino Grandstand sa Manila Bay bago nakita ng isang mangingisda pasado alas 9 ng gabi. Ang lalaki ay naka-gray na t-shirt at army green na shorts. May taas itong mula 5'6 hanggang 5'9 at tinatayang nasa higit 30 anyos na ang edad. Palaisipan sa mga pulis ang pagkamatay nito. Na may sugat siya, wala po. Markings na may violence, wala po. Ang pangingitim at pamamaga sa mukha ng biktima ay maaari daw sa matagal na pananatili ng katawan nito sa tubig. May tila mga bagas ng dugo rin na nakita sa lugar pero iimbestigahan pa rin ito. Tinitignan na rin ng pulisya ang posibilidad na maaaring nalunod ang biktima. May mga lumalangoy pa rin kasi sa Manila Bay, lalo't mainit ang panahon, kahit ay pinagbabawal na ito ng Luneta Park Management. May nalunod na rin po dyan. Karamihan po kasi dyan yung mga namamasyal po.
Sinusuway po namin yan pag naliligo na po sila. Inaalam na rin ng pulisya kung may mga naitalang nawawalang tao sa mga kalapit na lugar para matukoy kung sino at taga saan ang biktima. Sa Lima Refran, Naka-Alerto, 24. Chika Minute! Noong nabubuhay pa ay very supportive daw sa pagsabak sa showbiz ni Gary Concepcion ang amain niyang si Congressman Iggy Arroyo. Nagpapasalamat si Gary dahil narinig pa ni Congressman Iggy ang mga kanta sa kanyang album bago ito pumanaw. Makichika kay Lars Santiago. Napaningon ng mga tao sa pagpasok ni Gary Concepcion sa party para sa opening ng isang aesthetic institute. Lalong tumingkad ang kagandahan ng anak ni Grace Ibuna at Gabby Concepcion sa suot nitong white dress. Ipinahayag ni Gary na tuloy na ang pagpasok niya sa showbiz, lalo pat natapos na niya ang recording ng kanyang self-titled album. Go, go, go na. Eto na to, sana wala nang pipigil. Kung may pumigil pa, ewan ko na lang. Nagpapasalamat si Gary na bago namatay si Congressman Iggy Arroyo ay narinig nito ang mga kanta sa kanyang album. Parang tatay nga raw na excited dito para sa career ni Gary. Very proud. In fact, siya nga po yung napaka-proud na, oh, alika na, concert na dyan. Ganyan kasi ako, grabe naman, wala pang launching. Ayon kay Gary, namimiss niya ang kanyang tito Iggy. Maging ang kanyang inang si Grace, hindi pa rin daw natatanggap ng gusto ang pagkamatay ng congressman. I think it will take time for her to get over it or to move on. Pero she still cries, there are still days na umiiyak siya and yung minsan confused pa rin siya dahil marami siyang tanong. Pero hopefully one day she will be okay. I know she will be okay. Strong yung mommy ko. Sa ngayon daw ay nasa Negros si Grace dahil may ilang bagay na inaasikaso. Tungkol naman sa balitang tatakbo ito bilang congressman sa special elections na gagawin doon, wala pa raw itong sinasabi kay Gary. If ever she does decide to run, suporta naman po yung pamilya namin. Yung mommy ko naman po, sabi niya, siyempre tutulungan ko siya, pero naiintindihan niya din naman na meron din akong sariling career. So, balance lang. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Boy Pickup ni-reveal ang kanyang mga dream battle sa pick-upan. Tutukan yan. Susunod, dalagita sa Pangasinan, ginahasa umanok matapos malasing sa inuman. Pati mga alagang hayop nanganganib ding ma-heat stroke. Mga paraan para ito'y maiwasan, alamin. At alamin ang iba't ibang extreme adventure na pwedeng gawin sa Bulkang Pinatubo. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.